Magandang araw mga Kaninong's Vlog TV. Eto gusto kong ipakita sa inyo yung aming bagong dating na full blood bower. Ito po ay mga imported guys. So may presyo po. Ginto po ang presyo nila guys. So bago ang lahat, gusto ko pong magpasalamat sa ating Panginoong Diyos dahil nagkaroon po tayo ng mga ganitong klase ng alaga guys. So thank you so much Lord sa yung blessing. So ito po, nilipat na po namin yung mga kambing ko dito sa aking bahay. Bali dito po sila sa bodega, temporary po dahil wala naman pong mga ibang nakalagay dito, at mas safe po sila sa lamig, sa ulan, sa hangin, kasi sa dati nilang bahay guys ay masyadong mahangin, masyadong malamig. So napag-isipan ko pong ilipat na lang sila dito sa amin, at mayroon po silang medyo malawak na lugar na gagawing playground guys. So eto na sila ngayon. Ito yung dumalaga natin na bawang. At ayan naman po. Ito si Izay. Ito po yung nanganak last month. So mayroon, ito yung bisiro natin. Mahigit isang buwan na po iyan. Ayan. At bakit naghihinto-hinto yung mga videos? Ano kaya ang problema nito? So dito guys, yung harapan namin, nandyan nakawala sila dito sa harapan ng aming bahay. So guys, yan lang po ang bahay namin, medyo masukal. Parang alanganing bahay, parang alanganing dahil guys makikita nyo ay isa po siyang bodega na parang walang nakatira kung tinitignan lang. Dito medyo makapal yung damo dahil nag-uulan-ulan na rin. At ito po yung natin. Matapang itong traditional natin guys. Ito yung pure Anglo-Nubian ito. Malapit na po itong pwedeng pakastahan. Pag magkakandi na po yan ay pwede na po. Ayan po yung, itong itim po ay lalaki po yan, bakling na isa pong purong Anglo-Nubian. Ayan po yung mga paanak ko nung last year na umuwi po ako. At ito po yung yung nakunan noong 3 months ago yata. Sayang. Ito naman si Yumol, yung ating bulog, pero parang ito po guys yung bodega, at sa likod po niyan nandyan po ang bahay ko. Kiskisan po yan yung nag-iisang nakatayo, at sa likod po ng kiskisan ay nandyan po yung aming piggery. So halo-halo po yung mga kung ano-ano po yung naiisip, wala sa plano. At doon po sa baba po ng piggery, ito po yon. Dati po ay tinatamnan ng mais ito. Actually, mais talaga ang dito.
Malaki po ito guys, mga pinsan ko, pamangkin ng nagmamay-ari dito, mga mahigit 100 hektarya po iyan, pero hindi po akin lahat yan. Yung kabuuan po ng lupa dito mahigit 100 hektarya, pero ito lang po sa akin. Itong yung lupa ko dito sa pinagtatamnan ng mais ay nasa 7,000 square meter lang po. At kung isasali po kung nasaan yung mga kambing ko kanina, ay mahigit 1 hektarya. So, ito po medyo magulo. So, ito gagawin ko na lang ito na Area 1. Tapos, yung mga pinanggalingan dati ng mga kambing ko, yun naman po ay Area 2. So dito po sa Area 1, bali dalawa pong site ito kasi may isa pong nakahiwalay dito na malapit din lang dyan. So gagawin ko na lang na Area 1 yan. Area 1, yun na. Basta Area 1. Mahirap kasi mahirap mag-explain. So eto guys, ang pinatanim ko na po dito ay napier. May konting kalabasa po at saka mais. Para po yung kalabasa ay para sa ating mga baboy at yung mais naman po ay para sa ating mga manok at pato. So guys, ganito lang po ang aking ginagawa. Kung ano-ano yung maiisip, kung may panggasto, sige tira. So ganun lang guys ang buhay. At nandyan na rin po yung mahabang tulay, yung bagong tulay po dito sa aming lugar. So ito po yung dito naman po yung kung nasaan po yung mga mahogani natin. At dito po banda galing yung ating mga kambing guys. Pero yung area na ito ay babansagan ko ring Area 2. Pero yung Area 2 guys na ito ay nahati rin po ito ng kalsada. So bali yung 1 hektarya po ay naging 2. Kaya lang bansagan na lang natin ng Area 2 ito. Area 2. Nandito po yung mga mahogani natin guys at konting saging. Yung mahogani guys ay magto 2 years na po yan. Mabagal pong hintayin, mabagal pong lumaki yung mahogani. Yung eto po ay magto 2 years na po yan. Pero syempre kung mayroon po tayong tinanim, mayroon po tayong hinihintay. At ang plano ko po dito guys ay babakuran ko ito na paglalagyan ng mga native na baboy. Actually hindi na sila pure native, mga upgraded na po sila. Kaya lang, nagamit ko yung mga poste at saka alambre doon sa bahay kung nasaan po yung mga kambing natin ngayon. Kasi yun na po ang una kong pinabakuran. So, unti-unti ito naman ang pag-iipunan natin kung paano tayo makakaipon. At sana hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Diyos sa mga plano natin. Lalo na maganda naman po. So itong tindig ng mahogani na ito guys ay nasa 2 years, magto 2 years old na po sila. So ito, pakakawalan natin ito ng mga baboy. I-pre-rinse po natin yung mga baboy para pakainin lang natin ng mga local foods nila tulad ng papaya, saging at mga mga gabi. So, eto lang dahil nag-iisa naman po yung tao natin, si Lloyd. Hindi niya masyadong maasikaso lahat guys. So, tulad niyan medyo masukal. Pero uuwi po tayo mga... Eto guys, yung mga kawayan na dati kong in-order pa sa Mindanao. Kukunti naman po yung tumubo. Ang dami akong plano guys, kaya lang mahirap kung... tulad nito nasa malayo kang lugar at nag-uutos-utos lang tulad ng mga tanim natin na nyug na pabayaan dahil sa sobrang init mahirap naman po magdilig.
Ito po yung sa palayan natin na nilagyan natin ng gabi guys. So parang ang sarap-sarap kumain ng gabi. Ito. Pero medyo marami pa po yung hindi nataniman. So pag may budget po tayo, hire po tayo ng mga tao na maglilinis dito at magtatanim ng gabi kangkong para sa ganon. Marami po tayong ipapakain sa ating mga baboy guys. So bale ito na po yung area to natin guys. Dalawang kwan din yan. 1 hektarya po yan pero nahati ng kalsada. So naging 2 piraso. So ayan. Area 1 doon kung nasaan yung mga kambing ngayon. At yung bahay ko. Area 2 ito. At mayroon pa po tayong area 3. Mga 300 meters away po mula dito sa lugar na ito. At iyon po ay less than 4 hectares guys, pero hindi pa natin masyadong napapasok guys dahil busy rin yung mga tao natin. So kung magkakaroon po tayo ng chance, kukuha pa tayo ng isang kasama natin para mayroon po tayong makakatulong. Dito na po yung lugar kung saan po galing yung ating mga kambing guys. So ito na po yung mga tanim ni Lloyd na napier noong unang dating niya po. So 2 months na yan yung mga napier na yan. So kasi yung mga dati kong tauhan, mga tamad, mga sinungaling, ni hindi man lang nakapagtanim. Sa haba-habang panahon na nandyan po sila wala pong nagawa. Yun yung mga tao na walang malasakit. Dahil nga yun ang sabi nila, ba't daw sila magtatanim, hindi rin nila mapapakinabangan. So ito guys, si Lloyd po ay aking bagong tauhan. 2 months na po siya ngayon sa amin. At galing po siya sa Mindanao guys. So sana matiis pa niya dyan. At yan, binibigay din natin yung kung ano yung usapan namin. Marami na po siyang mga tanim din, napakain ng mga kambing. Bali, dyan po siya sa kambing nakapag-concentrate si Lloyd. Pero minsan nagtatrabaho pa rin siya ng mga iba tulad nung nagwe-welding siya ang lahat-lahat din na dahil wala naman po akong ibang mautusan kundi siya lamang. At yun, kumukuha-kuha na lang po tayo ng kanyang mga makakasama. Kaya lang hindi rin po ganun kadali dahil syempre bawat kilos may katapat po na halaga. So hindi naman po ganun kalakihan ng ating budget, ang ating puhunan. So patigil-tigil po yung trabaho nila. So ito po medyo marami na po yung mga pananim ni Lloyd na mga napier guys. At hindi na po tayo mahihirapan kahit dadami po yung ating mga alaga. So dito naman po tayo sa aking mga manok guys. Ito. At hirap din magparami. Ang gusto ko lang naman dito guys yung may manok na pwedeng katayin kung nandyan po tayo. At kung may pwede naman pong pangbenta pwede ring magbenta. So ito guys yung mga inuumpisan ko. Paghahanda sa aking nalalapit na sigurong pagpo-for good. Kasi pagod na rin po yung katawan nating lupa. Nagsawa ng nakikiamo, yung may boss, yung magigising ka kung magigising ka ng maaga para pumasok, maliligo, mga ganun. Parang nagsawa na po ako. So eto, inuumpisahan ko na guys na mag-start ng mga kung ano-ano dyan para makalibre man lang po ng pang araw-araw na gastos at pwede rin po tayong magbenta kung may karamihan po. So ito yung mga natitira po natin na Rhode Island Red pero upgraded na po ito, hindi sila puro. Kasi yung mga Rhode Island Red natin dati namatay.
Eto, kinakalat din lang nila yung mga itlog nila guys. Ito ang problema sa mga Rhode Island Red. Ikinakalat lang yung mga itlog nila. So, yan, kung hindi mo antabayanan, masasayang lang. Tapos, ipapalimlim na lang po natin sa mga native chicken natin. At kung may malilimliman, magandang bagay na po yun. So, ganun lamang po. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aking channel. At sana po hindi po kayo magsawa. At baka pwede pong paki-like and share, then comment naman po kung saan po nakarating yung aking videos. Maraming salamat po at God bless po sa atin lahat. I love you all.